Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Unang kabanata ng Juan, ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na nasa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, "Siya ang tinutukoy ko na ng aking sabihin ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak." Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Mulit nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa iyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Tumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo! Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ganito ang patotoo ni Juan, "Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin,
Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanyang mga ito, sila'y tinanong niya, Ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabi? Ang kahulugan ng salitang ito'y, Guro. Halika kayo, tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirahan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, Nakita namin ang Misayas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Betsaida, tulad ni Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael at sinabi niya dito, Natagpuan namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, Halika, tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Natanael, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Natanael, Rabi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, Sumasampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao.